Hello guys! Kumusta Hello. kayo? Meron kaming video. Isa mga huling nagawa namin is yung nasabi namin na we're planning. We're planning na mag-upgrade ng car. So as much as we want to keep the espresso, nag-decide kami na tuloy na namin yung plano namin. And syempre, namili kami ng mga cars na pag-upgrade na namin. Syempre from espresso, Six, 60. 7 seater. 6 to 7 seater. Like SUV or mini SUV. MPV, mga ganun. Ayun, ganun. Multi-purpose vehicle na siya. Kasi medyo naliitan na nga kami dahil lumaki yung family. So, kailangan namin ng more space pag nagta-travel kami. So, yung una naming chinek na car is Honda BRV. So, upon checking, okay naman yung Honda BRV. Maganda siya. And ang nagustuhan namin sa kanya is, una is yung brand itself. Kasi Honda, naka-experience na rin kami way back before na mag-Honda na sasakyan. And maganda talaga siya, yung Honda. And secondly, is yung space. Oo. Maganda. Ganda rin yung space niya. Mhm. Spacious na rin yung Honda. Gusto ko lang din sa kanila yung tumble down yung second row niya. Para maka-access sa third row. Ayun yung isa sa mga nagustuhan namin dun sa BRV. Aside from space at saka sa brand ng Honda mismo, isa rin sa tinitignan namin, syempre presyo. Yung price ng Honda BRV is mas lower kumpara sa ibang SUV or MPV. Tama? Siya yun yung sa pinakamababang model. Tinignan namin. Kaya talagang medyo kinonsider din namin siya. Pero, syempre, kung may pros siya, may cons din siya. Mga hindi namin nagustuhan doon sa BRV. Una naming napansin na cons niya is yung infotainment niya maliit. Parang ganyan lang siya. Anong size yun? Mga 7? 7. Oh, like 7 inches. So, Medyo maliit na siya. Para lang siya yung sa sedan namin before. parang sa espresso rin. So, Oh, yung sa espresso din pala. alam ko 7 din yun sa espresso. 7 din, no? I think So, correct me if I'm wrong na lang. Tapos, yung feature niya, basic lang. Maybe because yung tinignan namin din is yung Basic. basic din na unit. Yung basic unit nila, basic. Oo, Talaga din basic. talaga Oo, basic lang. Siyempre, pag latest yung model, mas upgraded supposedly. Pero itong tinignan naming Honda BRV is basic lang talaga yung mga nakalagay sa kanya. Yung mga features niya. Malayo na kasi yung susunod sa basic niya na variant na available. Yung pala, variant pala yung tawag dun. So, yung pangalawa naming tinignan is Suzuki Ertiga. Yan. Pero nung time na pumunta kami sa... Honda. Hindi, sa Honda, sa Suzuki. Kasi after natin sa Honda, parang decided na tayo mag-Honda. Oo. Parang gusto na talaga namin. After some days, yun, tsaka na tayo pumunta sa... Nag-decide na magtingin lang iba pa. Yung option namin during that time is si Ertiga nga. Suzuki. O, syempre, Suzuki na kami before. Tingnan na rin namin Suzuki ngayon. Yung target namin yung supposedly tignan is Ertiga. Pero that time, yung pinuntahan namin kasa, walang display na Ertiga. Pero nakapag-check naman kami ng Ertiga, nasa likod nga lang na unit. Oo. So, yung pros namin sa Ertiga is, syempre, dahil subok na namin yung Suzuki, trusted na namin to na matipid siya sa gas consumption at saka malakas yung aircon. Same with our experience sa Espresso and before nag-CS din kami na Suzuki, subok na namin Suzuki pagdating sa aircon and gas consumption. Tapos, compare sa BRV, yung infotainment nito, mas malaki. Yun, mas malaki na siya, para na siyang may mini iPad na doon sa harapan. And, compare nga din sa Honda BRV, ang Ertiga is hybrid na. Hybrid. Mild hybrid. Mild lang, pero at least hybrid siya. May konting electric siya. Tsaka ewan ko ba, ito ba yung yung walang coding daw? Yung Ertiga. Yung Ertiga, di ba? Oo. Kasi yung isa rin sa na-discuss sa amin nung agent doon is pag Ertiga daw, walang coding. So, kinonsider din namin yun na walang coding. Kasi at least wala kang iingatan na na araw. Pwede kang lumabas anytime.
Yung cons lang na nakita namin is yung upuan. Yung pag-access mo sa third row. Yung tumble down. Hindi siya tumble Hindi down. siya tumble down. Oh. Hindi naman sobrang laki ng difference niya. Tapos, limited lang yung cup holders niya at saka yung mga storage. Kasi dun sa espresso, parang meron dun mga lalagyan sa harap, di ba? Ay, Ito wala. Wala siyang lalagyan sa harapan. Sa gilid, meron. Kasya naman yung cellphone sa gilid. Pero dahil nasanay na ako na nakakonect minsan sa charger, so nalalagay ko dun sa harapan yung cellphone. Sa Ertiga, wala. Tapos, yung isa pa naming cons niya, pros din to na hybrid siya, mild hybrid siya. Pero, cons. naging cons din siya kasi hindi siya fully electric. Hybrid. Parang ganon. Hindi siya full hybrid, mild hybrid siya. Okay. Hindi siya full hybrid. Unlike Mild yung mga lang. full hybrid ngayon na iba, pwede mong gumana sila full electric eh. Ito hindi. Parang yung electric niya for assist eh. Tsaka for sa auto stop niya. Not necessarily para umandar siya. Umandar na gumalaw. During nung nasa Nasa kasa kami kami. ng Suzuki, ang naka-display is XL7. XL7. So, yun din yung isang 6-seater, 7-seater ng Suzuki. So, tinignan na rin namin siya. Almost same lang din siya ng Ertiga, features niya. Sa space at saka sa taas. Sa taas, mas malaki siya ng konti. Mas mataas siya ng konti. And yun, may roof rail to compared dun sa Ertiga. More upgrade na siya sa labas. And konti lang yung difference niya sa sa price ng Price. Parang 1,000 Ertiga, difference lang sa monthly. Oo. Nung pumunta kami doon, hindi talaga ako familiar din sa XL7. Doon ko lang siya talagang, ito pala yung XL7. Nakita lang din namin siya doon. So tinignan na rin namin siya kasi parang yun na rin yung na-add namin sa option both sa Ertiga. So Ertiga or XL7 if magsusuzuki kami. Suzuki kami. Ayun. So yun. Almost same lang sila na hybrid din and so almost same lang sila ng pros and cons. So yun lang talaga yung mas mataas lang siya. Mas mataas, mas malaki. Yung external, Konti, exterior niya, yung mga upgrade ng exterior niya mas okay. So, yun yung mga kinonsider namin sa Yes. XL7. And yung time na yun, may black edition. Black edition. Oo, may yung sa ano din, di ba? Mga upgrade. Upgrade din konting yun. upgrades niya. Yes, sa ano niya, physical niya. Exterior niya. So, yun. And next namin na tinignan after ng Suzuki is Mitsubishi Expander. Nung pumunta kami sa Mitsubishi, Expander Cross ba yun naka-display? Naka-display. And talaga namang maganda. Oo. Sobrang laki ng space. Yun yung unang mako-consider sa kanya. Ang luwag. Ang dami niyang storage. Ang dami niyang cup holder. Ang dami niyang CP holder. meron pa sa mga ilalim yung mga storage. At saka, yung high ground clearance. So, yun yung mga nagustuhan namin dito Sa sa Expander. Para sa amin. Yes. And yung pagiging electronic niya, Oo. yung may camera na siya, alam mo may satellite ba yun? 360 Oh, yeah. camera na siya. 360 Medyo camera. ma-advance na yung mga tech niya dito eh. So, talagang maganda na yung upgrades ng Expander. Electronic na yung handbrake niya. Kasi ako camera yung talaga napansin ko sa kanya. Maraming mga electronic. But Ayun. of course, despite of this pros na na-appreciate namin sa kanya, may cons pa rin kaming nakita. Para sa amin. One is, hindi naman to siyang big deal pero medyo common na siya sa daan. Ang dami Medyo, lang, gusto namin medyo konti-unti lang, ganun. konti lang yung makikita mong katulad. So ito kasi talagang parang Vios siya. Pag lumiyan ka, ang dami na. Mitsubishi and Toyota talagang Medyo maraming konting lingon mo lang sa daan, nandyan sila lagi sa paligid mo. yung. And then, pros man sa amin yung pagiging high-tech niya or electronic niya. Cons din siya sa amin kasi hindi kami familiar doon sa mga operating niya sa electronic niya. So, kailangan mo pa mag-familiarize. Yung mga aralin mo pa. Pero konting Konting lang naman, konting cons lang. At yung pangatlo, wala siyang door alert. So, kahit wala siyang door alert. Kahit naka 360 camera siya, pag sinabi ng pag kunyari may naiwan na bukas na pinto, wala siyang indicator.
Yun lang naman, despite of fully electronic na siya, pero wala siyang door indicator. So yun, actually medyo maliliit lang naman yung difference nila pagdating sa mga features. Pero isa sa pinaka-consider din namin is yung familiarity namin sa brand. And of course, yung presyo nung monthly. Ang presyo pala nila monthly. Mm-hmm. Yung unang-una, balik tayo sa una, yung Honda BRV. Sa BRV, it's about 23 yung... Around 23. Oo, 23,000. Yung first namin nun. Mm-hmm. And then yung sa Ertiga, that was about 24 naman. 24 something. While the XL7 is 25 something. So 1,000 lang yung difference niya. Kaya talagang wala una sa isip namin yung XL7 pero nung nakita namin siya dun sa showroom. So, consider na namin siya. Naging yun na lang Ertiga or XL7. Mm-hmm. And then yung Expander is yung Cross. Yung Cross 28. Mm-hmm. Pero yung parang basics nila, I think yung GLS. Oh, yes, it's 26. 25 din. 25 din ba? Almost 26 na. Oo. Oh, almost 26 na. So yun yung mga pinagpilian namin. Mm-hmm. So yung next video namin, i-reveal namin sa inyo kung ano yung kinuha namin. And, ay ba, tingin nyo anong kinuha namin sa sakyan? Honda BRV? Dahil gusto namin yung brand o yung Suzuki Ertiga or XL7 kasi nakapag-Suzuki na kami, or Mitsubishi Expander kasi mas malaki siya and mas fully electronic siya. Comment down below kung tingin nyo yun yung pinili namin. Tapos abangan nyo yung next, i-reveal natin kung ano. Alright, thank you for Thank you, watching guys. And See you sa next naming video. alright, bye.